Hallelujah! Amen! Amen! Kamusta po mga kapatid? Amen! Malakas po, amen? Amen! Hallelujah! Thanks God at tayo po ay nagkasama-sama at tayo'y magpupuri sa ating Panginoon. At maaari ko po ba i-request ang lahat na lingunin niyo ang katabi niyo, sabihin niyo po, napakaganda mo ngayon kapatid! Napakagwapo mo ngayon kapatid! Amen! Alam niyo po ba lahat ng anak ng Diyos ay gwapo at magaganda? Amen! Wala pong pangit sa Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos, sa paningin niya ay lahat ay maganda. Pantay-pantay po tayo. Amen! Hallelujah! Bago po tayo mag-umpisa, nais ko po hilingin ang lahat na switch off po natin ang ating mobile o silent para po hindi tayo maabala sa ating pananambahan. Amen. Hallelujah. Ngayong araw na ito ay special day. For this is the day that the Lord has made. Come on, church. Tumayo po tayo. Natin po hindi natin Panginoon. Welcome po natin ang ating banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Samahan niyo po ako. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Kantahan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, oh, oh. Sabay-sabay. Ulitin po natin, church, upang maayos po natin ang ating paunang awit at alay sa ating Panginoon. Amen. This is the day that the Lord has made. I'll rejoice and be glad in it. Okay?
Praise natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Sa araw na ito ay let's offer ourselves to our God. Let's invite the Holy Spirit to be with us. Church, meron lang po akong nais i-share sa inyo. Nung time po na magkaroon ng anniversary ang IAFP sa UAE, sa Abu Dhabi, nakaplano na po lahat ng mga pastors na kami sama-sama pupunta. Pero nagkaroon po ako ng incident na hindi ako makakasama. Kasi nabigyan po ako ng warning sa company na magbabawas ng staff. So, may possible na masama ako kasi first in, last out, first out. Dahil nagbabawas. Nagkaroon sila ng medyo shortage ng income. So that day, talagang ang palang plano na namin na sama-sama kami magpupunta ng church sa Abu Dhabi para maka-attend ng anniversary. Doon sa araw na yun, hindi po ako pinayagan. Hindi talaga ako makakapunta. So nauna na po ang ating mga pastors. Sabi ko sa asawa ko, bigyan po ako ng hanggang 11 to 12 ng 12 afternoon. Gagawa ang Panginoon ng paraan para makasama ako. Makasama tayo, makapunta tayo. Pagdating po na, late po pumasok yung boss ko. Dumating siya 11 na. So yun na yung time limit ko para sa asawa ko na sunduin ako. Pagdating na, hinayaan ko lang siya umupo. Nagsabi ko, boss, can I go now? Sabi niya, why? Sabi ko, I need to attend our church anniversary. Well, sabi ko, it was in Abu Dhabi. I still have 2 hours to reach this Abu Dhabi so I can join the anniversary. Okay, go. Okay, Tessie, go. Praise God! Di ba ba? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ialay natin ang oras natin sa Kanya. Gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan upang kung anong para sa Kanya ay ibibigay niya. Amen po ba? Kasi ayun ang nasa puso ko eh. Sabi ko kay Sister Grace, Grace, ang nasa puso ko ay umattend ng church anniversary. Pero paano gagawin ko kung hindi ako, baka naman, mag-attend ako, matanggal ako sa trabaho. Ang tawag ng laman, huwag kang mag-attend. Matatanggal ka sa trabaho, mapapagod ka lang pupunta doon, gagastos kayo pupunta doon. Huwag kang mag-attend, sabi ng laman. Pero sabi ng Panginoon sa puso ko, kung gagawa tayo ng paraan, anak, para maka-attend ka ng anniversary. Napaka-bless po namin. Nakarinig po kayo ng magagandang salita. Nagmahin sa ating pupuan isipan. Dahil sa preaching ng pastor natin. Amen. Hallelujah. Kaya church, pag gusto ng Panginoon na a-attend kayo, a-attend kayo. Gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan. Amen. Hallelujah. Kaya muli, awitan po natin ating Panginoon. Samahan niyo po ako. Awitin natin ang Heart of a Servant. Sama-sama po sa ating bawat. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Sa'yo ako ay lalapit. Sabi sa may Jesus. Sa'yo ako ay lalapit. Walang bilang iyong pag-ibig. Susundin ko ang nais. Susundin ko ang iyong nais.
po'y lagi namin kasama, Panginoon. Kayo po ang aming gabay, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat sa mga kalakasan, kagalingan, Panginoon, na ginagawad niyo sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na patuloy na kayo po, Panginoon, ang manguna sa gawain ito, Panginoon. Gabayan niyo po, Panginoon, ang gagamitin niyo na maghahayag ng inyong salita, Panginoon. Tago niyo po siya sa inyong likuran, Panginoon. At patuloy na mamutawi, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. At kami po ihahayo, Panginoon, sa mga aming narinig na salita niyo, Panginoon, na kami po ihahayo at daladala namin upang maibahagi namin, Panginoon, sa mga tao namin, sa mga tao namin nakakasalamuha sa araw-araw, Panginoon. At ipamuhay namin sa araw-araw namin gawain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At sa inyo po lang namin binabalik ang aming pasasalamat at pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po makakuha ang mga kapatid. Ngayon po ay dumiretso na po tayo sa ating praise and worship. At siguro po ang mga testimonies natin ay ina-serve na po natin sa next worship service kasi medyo hahabulin po natin ang oras para sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Tinatawag po si Pastora Zenaline upang sa ating praise and worship. Ba't parang seryoso? Praise the Lord! Amen! Lahat ng mga buhay na Kristiyano, pumalakpak! Ay, ngayon! Isanin mo yung katabi mo, sabihin mo, pumalakpak ka para sa Panginoon. Sumayaw ka para sa Panginoon. Hallelujah! Sumayaw! Praise God! And in Psalms chapter 37 verse 12,
tayong rason kung bakit kailangan magdiriwang tayo sa Panginoon. Many are asking, why? Bakit ang ingay nila na magpuri? Mga kapatid, bakit maingay tayo? Kasi masaya tayo sa Panginoon. Kasi buhay tayo. Kasi yung Diyos na pinagpupurihan, pinaglilingkuran natin ay buhay na buhay! Kaya dapat ang magpuri sa Kanya, buhay na buhay! Amen! Hallelujah! Glory to the name of Jesus! Talagang napakadakila ng Diyos. Hallelujah, Lord! With all my heart, I love you, Jesus. With all my soul, I love you, Lord. With all the strength that you have given me, I live your name on high. With all my mind, with all of me, I love you, Lord. Come on, sing it. With all my heart, I love you, Jesus. With all my soul, I love you, Lord. With all the strength that you have given me, I live your name on high. With all my mind, all of me, I love you, Lord.
nothing can compare your greatness. Nothing can fathom your goodness, Lord. Thank you for your embrace. Brothers and sisters, are you in a situation that is hopeless? Are you in a situation that it seems there's no solution anymore? Remember this. God is good. He is great. He loves us so much. He treasures one of us. So brothers and sisters, let us give praise to Him. Let us utter a praise to Him. Because He is good. He is mighty. He is great. And right now, Father, in every lyrics of the songs that we have just sung tonight, it came from our hearts. We love you, Lord. Thank you. Thank you because in every situation of our lives, you never abandon us. You never went away from us. Hindi mo kami pinabayaan. Kahit pa kung minsan umiiyak kami. Kahit pa kung minsan, Lord, nalulungkot kami. Kahit pa kung minsan, Panginoon, parang wala nang kalutasan ng problema. Pero andyan ka. Andyan ka. Hindi ka nagpapabaya. That's why, Lord God, right now, we give you all the glory, honor, thanksgiving, adoration in Jesus' name. In Jesus' name. Lingunin mo yung katabi mo, sabihin mo, God is good. Hallelujah. Pagod kayo? Walang napapagod para sa Panginoon. Amen? So, our time is already 9:47. We have still enough time for the Lord. Amen? Praise God. So, I want to share to you the message of God which says, some wonderful truths about Christian giving. Alam niyo mga kapatid, sa ilang taon ko ng pagpapastor mula nung I was 18 years old when I started to pastor a church. Itong topic na ito yung kinakatakutan kong message. Hallelujah! Pero sana ngayon, imbis na matakot tayo, ay mabless tayo. Amen! Praise God! So, isigaw nga natin, some wonderful truths. Some wonderful truths About Christian giving. about Christian giving. Hindi ako satisfied. Yan ba talagang pinakamalakas na boses? Parang hindi ako naniniwala eh. 1, 2, ready, go! Some wonderful truths about Christian giving. Amen. Praise God. Philippians chapter 4, verses 14 to 19, it says, Yet it was kind of you to share my trouble. And you, Philippians, yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Verse 16,
Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment, and more, I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. Let us pray. Father, we are entrusted in the sharing of your word. Thank you for being here. Thank you because we believe that you will speak according to the need of these people. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, let us not forget, brothers and sisters, that this book of Philippians is a thank you note from the Apostle Paul to the church at Philippi. He was writing this book, isinulat niya itong librong na ito upang sa ganon, i-express niya yung pasasalamat niya sa mga taong nagbigay ng regalo sa kanya, nagbigay ng suporta sa kanya, most especially when he was in a bad situation. Let us not forget that Apostle Paul was in prison before. And we can see here and we can understand from our text that the church of Philippians, hindi sila napagod na nagbigay ng suporta sa ministry ni Apostle Paul. Kasi sabi niya dito, yet it was kind of you to share my trouble. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and in receiving except you only. Meaning to say, mga kapatid, naramdaman ni Apostle Paul yung pagmamahal ng mga taga-Pilipos. Noong maganda yung ministry niya at noong hindi maganda yung sitwasyon sa buhay niya, it is the same. Walang pagbabago yung support na ibinigay sa kanya. So what is the meaning of the word truth? Truth is simply when you say or think matches reality. So what are those wonderful truths? Ano ba yung mga wonderful truths about Christian giving? Ano ba yung dapat malaman natin to inspire us na sumuporta sa ministry ng Panginoon? Let us remember, brothers and sisters, the goal of this message tonight is to inspire us, to give us an idea why we need to support the ministry. Amen. So number one wonderful truth about Christian giving is that give where you are blessed. Amen. Hello? Amen. Di ba kung masaya kayo, lalo kayong nagbibigay, di ba? Pag nabibless kayo, lagi kang nagbibigay. Praise God. Sabi niya dito, give where you are blessed. Lingunin mo na nga yung katabi mo, sabihin mo, give where you are blessed. Yung punong-punong nga ng ngiti, give where you are blessed. Hallelujah! Dito sa Philippians chapter 4, verses 14 to 16, ano yung sabi niya dito? It was kind of you to share my trouble. Hello? At sabi niya dito, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Hallelujah! So, makikita natin dito mga kapatid,
kapatid, na nararamdaman ni Apostle Paul na ang mga taong taga-Pilipos na bless sila sa ministry niya. Amen. Praise God. This is the story of a church that cared. When Paul first visited Philippi, 10 years before yung mga sitwasyon, predicament sa buhay niya, he planted a church amid of every persecutions, oppositions. Because to refresh in our mind, we can read the background of this text that Apostle Paul was a persecutor of the church, di ba? Siya yung laging nagpapahirap sa mga churches before. But when God spoke to him, when God showed him the vision, when God touched his life, when God called him to the ministry, he was changed, not only spiritually, even his name from Saul to Paul, na nag-iba, napalitan, nagbago, and even yung buhay na from great persecutor of the church until naging missionary of the church. Amen. Amen. In Acts chapter 16, verses 11 to 40, he and Silas ended up being beaten, di ba? Napalo-palo sila, napahirapan sila, until they were arrested at nabilanggo sila, di ba mga kapatid? Mabuti nga mabilangguan ngayon, hindi sila natutulog na nakaposas, di ba? Hindi sila natutulog na nakaposas ang paa, nakaposas ang mga kamay. Nabuboring lang sila dahil hindi sila makapag-mall. Yun lang naman, di ba? Pero dito, according to the Word of God, Apostle Paul and Silas were imprisoned because of the gospel, and not only normal prison, hindi lang yung walang ginagawa, kundi nakaposas ang mga kamay, nakaposas ang mga paa, meaning there was no freedom at all. And to think, the fact was, they did not even committed any wrong or any violation. Then, nag-preach lang naman sila sa salita ng Panginoon, di ba? Naglingkod lang naman sila sa Panginoon. It's because of their faithfulness to the Lord. Paul and Silas ended being beaten, arrested, thrown in jail, placed in chains, and then were miraculously delivered by a midnight earthquake. Amen! Ito yung lagi kong sinasabi. If God had closed the opportunity for you, God will open a new opportunity for you. Amen! Ganyan ang ginawa na milagro ng Panginoon sa buhay nila Apostle Paul and Silas. Dito nakita natin, noong naaresto sila, noong napahirapan sila, noong naghihirap sila, they never questioned God. They never said to the Lord, God, bakit kasi ako nag-preach? Bakit kasi ako nag-church? Bakit kasi ako nakigrupo sa mga Kristiyano? No, they never questioned the Lord. Pero ang ginawa nila, in the midst of trials, in the midst of persecutions, nandun sila, nag-praise and worship sila sa loob ng bilangguan, and at the middle of their praise and worship, praise the name of Jesus, God miraculously delivered them by a midnight earthquake. Amen. Woo! Glory to the name of Jesus. Merong nag-message sa akin kanina. At kaya naluha-luha ako. Sabi niya, we prayed for her to go and sit. And after that, unexpectedly,
may ginawa ang amo niya sa kanya. Kaya sa immigration, hinuli na siya doon at nandun siya ngayon sa bilangguan. But I said to her, just after the worship service, I will come to know what I can do for you. Because I believe, mga kapatid, kung wala kang ginawang masama, God will set you free. Amen. Praise God. Kung ang mga sitwasyon sa buhay mo ay parang wala ng kalutasan, God will be the one to do something for you, to settle everything and to set you free para sa mga faithful na naglilingkod sa Kanya. Praise the name of Jesus. Give where you are blessed. Sabi dito, evidently, these few believers never forgot what it cost Paul and Silas to bring the gospel to their city. Just after God spoke to Paul, he planted churches. Amen? Earlier, before that bad situation, ang mga taga-Philippians, talagang naalala nila lahat ng kabutihan. Yung iba, mga kapatid, yung ibang mga tao, pag masaya ka, masaya din sila. Pag marami kang pera, masaya din sila. Maraming pupunta sa'yo. Kagaya ni Jesus Christ, nung nagpakain siya ng mga tao, noong gumawa siya ng mga milagro, noong gumawa siya ng mga magaganda, mga milagro, ang mga bulag nakakita, di ba? Ang mga pilay nakapaglakad, ang mga paralitiko nabuhay ng normal, ang mga ibang mga patay ay nabigyan ng bagong buhay. Pinakain niyang mga gutom. Yan ang mga ginawa ni Hesus Kristo during His ministry here on earth. Pero dumating yung time, tumigil siya. Di ba? Wala na, hindi na nagpakain. Hindi na rin gumawa ng milagro. Dahil nilingon niyang mga tao, unti-unting nagsialisan. Di ba? Sabi ni Jesus Christ, nilingon niya yung mga disciples niya, sabi niya, how about you? Will you also go away? Hello? Pero nung sagot ni Pedro sa kanya, no, Lord, I will never go away from you because you are the source of my life. Amen. Hallelujah. Meaning to say, kung yung pananampalataya mo sa Panginoon ay nakabase sa pagmamahal mo sa Diyos, kahit pa wala ka ng makain, kahit pa wala ka ng pera, kahit pa sunod-sunod ang mga problema, you will never back out in serving the Lord. Ganyan ang nangyari sa mga taga-Philippians, mga kapatid. Noon, alam nila na si Apostle Paul gumagawa ng mga milagro, nagpre-preach ng gospel, gumagawa siya ng mga kabutihan, malaya na nagmi-ministeryo, mga kapatid, nag-plant siya ng mga churches, nag-establish siya ng different churches, ministries, at ang mga tao nito sinuportahan nila. Pero, hindi lang sila sumuporta kay Pablo noong gumagawa ng mga milagro. Hindi lang sila sumuporta kay Apostle Paul noong marami siyang kakayanan. But here we can see that yet it was kind of you to share my trouble. Sabi ni Apostle Paul, bakit? Kahit nung nandun siya sa loob ng bilangguan, hindi nagbago ang mga tao ito. Nagbigay pa rin sila ng regalo. Nagbigay pa rin sila ng love gift kay Apostle Paul. Meaning to say, mahirap man o ginhawa man, walang pagbabago yung pagmamahal nila sa Panginoon. Palakpakan niyo man ang Panginoon. When Paul traveled on to Thessalonica and later to Berea,
Athens and Corinth, they sent him gifts time and time again. Meaning to say, kahit saan pumunta si Apostle Paul, ready sila na sumuporta sa kanya. Sabi niya dito, we know that Paul kept good records of their gifts. Hindi nakalimutan ni Apostle Paul yun. Because he uses accounting terminology when he mentions the matter of giving and receiving. Sabi niya dito, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. In Paul's mind, ang nasa utak ni Apostle Paul, Christian ministry was a two-way street. Amen. Hallelujah. He preached the gospel, which benefited those who heard the message. Nag-ministry siya, na yung benefit, my blessing para sa mga nakinig. It's for their salvation. As the hearers supported him financially, he received a blessing from them. Amen. Meaning to say, Christian ministry was a two-way street. That is what in the mind of Apostle Paul. So the important principle of Christian giving that we can understand here is that you should give where you are blessed, because when you do, you will receive a blessing. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Kung saan ka na-bless, doon ka mag-support. Amen. In Malachi chapter 3 verse 10 it says, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Amen. Natulala na kayo. Sabi niya dito, bring the whole tithe into the storehouse. Hindi niya sinabi dito na bring the half of the tithes into the storehouse. Bring the 1/4 of your tithes into the storehouse. No! Ang sinabi dito, bring the whole tithes into the storehouse. Bakit? Bakit kinakailangan natin ibigay yung tithes natin sa templo ng Panginoon? Sabi niya dito, that there may be food in my house. Kung hindi tayo magbigay, ano na lang ang mangyayari? Magkulubot ang loob ni Pastora. Saan ako kukuha ng pambayad ng rent? Saan ako kukuha ng ibayad sa restaurant? Saan ako kukuha ng ibigay sa mga ganito? Mga kapatid, sabi niya dito, that there may be food in my house. Give your full tithes to the Lord. Palakpakan mo ang Diyos. Hallelujah! Ituloy natin, sabi niya dito, test me. Hindi akong nagsasabi ha. Ang Diyos sabi niya, test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. Pour out so much blessing. Anong pagkaintindi niyo yung pour out so much blessing? Umulan ang blessing. Ang blessing ang hahabol sa'yo. Hindi ikaw ang maghahanap sa blessing. Ang blessing ang hahabol sa'yo. Sabi niya dito, that there will not be room enough to store it. Mamaya, pag faithful ka na magbigay para sa support sa Panginoon, yung tithes mo sa Panginoon, pag binigay mo yan faithfully, mamaya, hindi mo na alam saan manggagaling ang blessing. May magbibigay dyan, may magbibigay dyan.
Amen. Tataas ang sahod, may commission pa. Hindi mo na alam kung paano mong gastusin. Bakit? Dahil, sabi ni Lord, pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Alam niyo, napansin ko, pag faithful ka na magbigay para sa Panginoon, talagang iba yung blessing sa Pilipinas. Talagang padoble-doble ang mga ani. Amen. Ang mga lupain. Imbes na kinagat ng mga insekto, hindi. Binugaw ni Lord ang mga insekto. Pinotektahan ni Lord ang mga insekto. At sa anihan, ikaw na naman ang pinakamaraming ani. Amen. Praise God. Kung faithful ka na magbigay sa Panginoon, imbes na tanggalin ka sa trabaho. Amen. Praise the name of Jesus. I-detain ka sa trabaho. I-promote ka pa. Taasan pa ang sahod mo. Hallelujah. Pero kung dumating man yung time na tinanggal ka sa trabaho, kahit tinanggal ka sa trabaho, dahil alam ng Panginoon, kunti lang kasi ang sahod mo dyan, alisin kita dyan, dadalhin ka ni Lord sa mas mataas na sahod. Praise God. Dadalhin ka ni Lord sa mas magandang trabaho, mas mabait na amo, mas mabait na katrabaho. Amen. Gusto niyo yun? Kung gusto niyo, ibigay mo yung para sa Panginoon. The temple in Jerusalem contains certain rooms where the grain given by the people was stored in payment of their tithes. Ganon doon sa Jerusalem. May mga kwarto-kwarto yan eh. May mga bodega doon. Sa tuwing anihan, harvest, talagang doon nilalagay lahat ng mga grain, mga inani, as a payment of the tithes of the people. At through those grains, through those stocks in the storehouse, the priest received an allotment or support from the grain. Ganyan noon. And even not only the priest, the poor were also given food from those same storage rooms. So, lahat ng mga tithes, ikapo ng mga tao noon, nandun sa isang bodega. At doon manggagaling ang support para sa mga priest, ang mga ipapakain sa mga poor people. So, when the people of Israel failed to give their tithes, the priests were not paid and had to be gone. Bumalik siya sa pagfa-farming. Kasi, alam mo mga kapatid, wala na siyang sahod eh. Kasi nag-fail ang mga tao sa pagbibigay. This means, ang ibig sabihin nito mga kapatid, that the religious life of the nation is being hindered and the poor were not cared for. Pag i-stop natin, nung in-stop ng mga Israelites, nag-fail sila sa pagbibigay, naapektuhan yung ministry. Naapektuhan lahat, pati yung tulong sa mga poor people, naapektuhan, wala nang maibili. So, meaning, by failing to give tithes, the Israelites were ultimately hurting themselves. Kung hindi tayo maging faithful sa pagbibigay ng para sa Panginoon, we are hurting ourselves. Bakit? We are hindering the blessing for us. Bakit? Wala nang support sa church. Wala na, paralyzed na ang church. Hindi na tayo makatulong sa mga poor people. It's because we failed to give our responsibility to the Lord. So, ang gagawin natin? Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Amen. Test me. Kung hindi nyo pa naumpisahan, test me in this, sabi ng Diyos. Kung hindi mo pa naranasan, subukan mo ako.
Ang Diyos ang nagsasabi, subukan mo ako. Pag sumahod ka next time, at ang sahod mo ay 10,000, test me. Ibigay mo yung 1,000. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Amen. Gusto niyo yun? Gusto niyo yumaman? Natandaan niyo ba nung unang panahon, meron tayong pump ba? Kung hindi mo lagyan ng tubig, wala ding tubig na lumalabas. Kahit pa-pump ka ng pump, hindi ka naman nagbibigay. Walang lumalabas. Pero, pag ipump mo ganyan din, at the same time, nilalagyan mo ng tubig. Wow! Habang nilalagyan mo, buhay na tubig ang lumalabas. Amen! Hallelujah! Palakpakan mo ang Diyos. Sabi ng Diyos, test me in this, says God Almighty. Merong nagsabi sa akin, 3 nang nakapagsabi sa akin, Pastor, nag-church naman ako noon. Natawa nga ako eh. Bakit ka tumigil? Kasi pinipilit naman ako magbigay ng tithes. Sabi, pinipilit. Mga kapatid, ang pagbibigay, hindi sa pilitan. Ito'y kusa sa puso ng bawat isa sa atin. Giving where you are blessed is an spiritual guidelines for us to be more blessed in serving the Lord. Amen? Praise God. Giving where you are blessed is a great guideline to remember while we are serving the Lord. Now, I want to ask you, are you blessed by your church? Amen. My God. Lord. Nagdududa kayo. Are you blessed by your church? If you are blessed by your church, give. Amen! Hallelujah! Glory to the name of Jesus. Gusto ko ngang tawagin si Pastor Jomar dito sa harapan. Pastor Jomar. Si Sister Christine, dito tayo sa harapan. Si Aunt Amber at Ashe, come forward. Nakikita niyo si Pastor Jomar? Kilala niyo siya? Amen. Ito yung asawa niya. Akala niyo binata. Nag-bless ba kayo kay Pastor Jomar at Sister Christine? Amen. Alam niyo kung meron mang ako I want to speak from my heart. Kasama ko sila na nag-start sa Empowered. But since before, wala man lang silang natanggap. Hanggang sa ginamit sila ng Panginoon sa ibang organization. Pag pagod ako o nagkakasakit ako, I used to invite Pastor Jomar to preach. Pero talagang wala kaming binibigay sa kanya. And today, at kami yung klaseng pastor na we are not asking anything. But, ewan ko siya dapat yung mag-preach ngayon. Pero dahil, to tell you honestly, nag-aaral siya ngayon para in the future maging reverend dito. Amen. Baka in the future makakaroon ng PhD. Amen. So, mga kapatid, hindi ko alam bakit sabi niya, Pastora, ikaw na muna ang mag-preach. And sabi ko, Lord, natapos na yung series ko. Ano ang ipi-preach ko? I pray to the Lord. Itong hindi ko pre-preach mula nung nagpastor ako, ito ang binigay ni Lord hanggang sa God is leading me. Na ipakita natin sa kanila, iparamdam natin
yung pagmamahal natin sa Kanya. Hello? Amen. Sabi ng message, where you are blessed, give. Amen. Amen. So now, nable-bless tayo kay Pastor Jomar, di ba? Amen. So we will give them a love offering. Not only financially, pero ipag-pray din natin yung papa ni Pastor Jomar na in and out sa hospital, so that the Lord will just give a complete healing para hindi na mapunta sa hospital ang mga blessing. Amen? So now, ang problema niyo siguro dahil nakasimangot tayo ngayon. Hindi kayo ready. Kasi ang sahod niyo ay katapusan ng mundo. Ay, hindi. Sa katapusan. So, ang gagawin natin, may mga papel dito, di ba? Whatever from your heart right now, isulat nyo. Kung meron kayong dala ngayon, ibigay nyo na. Pero kung wala kayong dala ngayon, isulat nyo. Then, isubmit na lang natin pag sumahod tayo kay treasurer natin. Baka hindi nyo pa alam ang treasurer natin si Sister Hannah. Pwedeng ba ibang transfer or whatever. Okay? Hello? Amen. Where you are blessed, give. Amen. Okay. Hallelujah. So, habang kumakanta sila, kala nyo siguro, habang kumakanta sila, isulat nyo na, then dalhin dito sa offering box. Amen? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lagyan niyo ng pangalan ha. Amen. Tayo po magbigay para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ay, Tita Mercy. Kakanta na lang para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Wow, Asher. Galing. Say the words, and I will sing for you. Over oceans deep, I will follow. If song was a song, and every breath of wind praise, it would still fill my heart to say, all my heart contains. I simply live for you. As the glory of your presence now fills this place,
Sa mga wala ngayon, para sa kanila din next time, or we will message them. I'm requesting Fernando family to please come. Hallelujah. Pag-pray natin si Pastor Jomar sa pag-aaral niya kasi hindi biro. Mahirap mag-aral ng theology, mga kapatid. Kung gaano kahirap sa secular, mas mahirap pa. Kaya, let's pray for his wisdom and knowledge. And every subject, 250 dirhams. Every unit, 250 dirhams. Kaya, 2 years itong pag-aaral. So, the Empowered Church love Pastor Jomar's ministry. So let us support him. Amen. Hallelujah. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, brothers and sisters, utter a prayer for them right now. Let us declare blessing. Let us declare blessing upon them. Father, we thank you. Thank you for the life of Pastor Jomar, oh God. Thank you for the life of Sister Christine, for Amber and Asher, Lord. Thank you for them. God, you know their needs right now, Father. Alam mo kung kailan nagkaroon sila ng mga pangangailangan. Alam mo kung kailan sila naging sad dahil sa mga pagsubok. Alam mo lahat ng mga nangyayari sa buhay nila, Panginoon. And right now, Father, I declare blessing upon them in Jesus' name. Lord, yung pag-aaral ni Pastor Jomar right now, oh God. Oh, glory. Lord, give him wisdom and knowledge. Sa tuwing mag-lecture sila, maintindihan niya agad. Yes, Lord. Sa tuwing may mga assignments, magagawa niya agad. Sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord. And right now, as you are our Jehovah Jireh, O God, we believe that you will support him, O God. Lahat in every single field, Lord, you will provide for him in the name of Jesus. Pambayad sa mga tuition fees in the name of Jesus. Hallelujah. Lahat ng mga projects, O God, na kailangang bilhin, Lord, you will provide in the name of Jesus. And right now, Father, I declare blessing to the whole family of Fernando. Hallelujah. Yes, Lord. God, new strength for Sister Christine sa kanyang pagtatrabaho. Yes, Lord. Sa kanilang mga anak, sa pag-aaral ni Asher, Lord. Yes, Lord. Provide every single Yes, field Lord. in Jesus' Prayer name. victory, oh God. And Lord, we will remember in our prayer Yes, ang Lord. Father ni Pastor Jomar, oh Yes, God. Lord. Wherever he is right now, Yes, Lord. Lord, hallelujah, lay your hands upon him, Yes, oh God, Lord. from his head down to his toe, in Jesus' name, miracle after miracle, in the name of Jesus. I declare complete healing. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng bills sa hospital mababayaran sa pangalan ni Jesus. Through your provision, Lord God. Yes, Lord. Thank Thank you. you, Lord. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng mga nagbigay Thank you, ng Lord. mga pagmamahal na ito, Hallelujah. Panginoon, Lord. Hallelujah. I pray for them, oh God. Amen. Sa kanilang trabaho, Panginoon. Thank you, Lord. Sa lahat ng mga sources ng income Thank you, nila, Lord. Lord. Pagpalain mo, Lord God. In the name of Jesus. Everything na ginagawa ng kanilang mga kamay, Lord. Pagpalain mo. Thank you, Lord. Lord, hallelujah. Hallelujah. Upang sa ganun, Lord God, mapatunayan nila yung salita ko. Test me. Hallelujah. Prove me. Now, oh Lord, they are testing you now. Oh Lord God, nagbigay sila from their heart. And now open the windows of heaven, Lord, to pour out your blessing upon them. In the name of Jesus, in the name of Jesus. As we are entrusting all these love offerings into your hands.
at magagamit ng pamilyang ito, Lord, Yes, oh God. according to your will. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you. We give you all the glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. Raise up your hands to the Lord, brothers and sisters. Amen. Praise the Lord. Announcement lang po bago tayo mag-end sa gabing ito. We have Sports Fest sa August 15 sa Al-Ain British Academy. Okay? So mark your calendars. Maghapon po ito from 8 a.m. to 6 p.m. At meron po tayong uniform kung gusto niyo pong magkaroon, meron, dadalo po kayo o hindi, please avail our uniform na, paki-flash mo na. Yun po ang ating uniform. Amen? Napakaganda po ng ating uniform. So, kung gusto niyo po, please approach any one of us sa gabi nito. Amen? At tayo pong tumayo lahat at tayo pong manalangin sa gabi nito. Lord, dakilang Ama Panginoon, salamat sa natapos namin gawain. Lord, sa gabi ito, ikaw ang siyang mapapurihan, Lord God. Lord, bless each and every one of us, oh God. Lalong-lalo na po sa mga mensahe na ay inyong inihayag sa gabi ito. Lord, na magrema sa buhay ng bawat isa sa amin. We will give, Lord, for your glory, oh God. Salamat, Panginoon, and even right now, Lord God, we pray for an immediate prayer, Lord, to Brother Ryan, Lord. Lord, pagalingin mo po siya anuman po ang kanyang karamdaman in the name of Jesus, Lord God. From head to toe, Lord God. Lord, touch him. Lay your hands upon him, Lord God. In Jesus' name. And even Sister Joy, Lord God, uuwi po siya sa Pilipinas, Lord. Give her, Lord God, the safe travel, Lord God. Protect her, Lord. Prepare the transportation, Lord God. Huwag mong hayaan, Panginoon, that any danger will come along her way, Panginoon. But Lord, blessing upon blessing, protection upon protection, ang kanyang matatanggap, Lord. Salamat, O Diyos, sa gabing ito. And even sa aming anak, Lord God, na si Bamban, Lord God. Maraming salamat sa kanyang kaarawan, Lord God. Lord, thank you for that 1 year, Lord, na pagpapala. At Lord, more blessings upon him, O God. And as he, Lord, serve you, O God, sa kanyang paglaki, O God. Salamat, Panginoon, na ikaw ang siyang kanyang pupurihin. Patuloy, Panginoon, na magsisilbihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Itaas po natin ang mga kamay po natin, mga kapatid, at tanggapin ang benediction ng ating Panginoon. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit will be with you wherever you do and wherever you go. In Jesus' name, amen and amen. Picture taking. Smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything depends on the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Amen. See you again next Tuesday, mga kapatid. And once again, before po tayo lumabas sa room na ito, let's welcome Sister Mary Rose Tebes. Amen. Sabihin po natin sa kanya, welcome. Amen.